Isang mangingisda ang aksidenteng natuhog sa leeg ng isang Tylosaurus crocodilus o needlefish habang ito ay naninisid kamakalawa ng madaling araw sa municipal water ng bayan ng Sablayan Occidental, Mindoro. At ito ang ating special report. Sa panayam ng inyong lingkod kay Estela Sendito, kapatid ng asawa ng biktima na kinilalang si Ambet Lacerna, isang mangingisda, 45 anyos, may 6 na anak at residente ng Barangay Burgos, Sablayan, Occidental, Mindoro. Ayon kay Sendito, base sa kwento ng biktima na bigla na lamang umanong may lumipad na isda at tumusok sa leeg nito. Dinala umano nila ito sa ilang ospital at narito ang kanyang kwento. Yung dito po, nung dinala po sa bahay dito nila, dinala po namin sa Sablayan. Sabi ng doktor doon sa Sablayan, hindi daw po nila kaya. Apo. Nung dinala po namin, hindi daw po nila kayang operahan at kulang sa gamit yata. Apo. Tinuro kami sa Mamburao. Pagdating namin sa Mamburao, At nung gabing yon, anong madaling araw na yon, dumiretso kayo sa Mamburao kung pagkasabi. hindi po, yung madaling araw po na nangyari yan, sa Sablayan muna po. Apo. Tapos, Pagka sa Sablayan, hindi nila kaya diniretso sa Mamburao. anong oras na yun sa Mamburao? Mga anong oras po? Sa Ano pagkaalala oras niyo. sa Mamburao? Hindi ko na rin po Ang umaga. Maga po kami nagala sa Sablayan ay. Okay. Tapos, pagdating po sa Mamburao, anong nangyari po sa Mamburao? Ay sabi po ng doktor sa Mamburao ay hindi rin daw po nilang kaya. Pero in-x-ray po, nakita nila na may yung lalamunan na Oo. tusok din po. No. Oo. At nahirapan po siya maglunok ng laway niya ay. Opo. Makalunok. Tapos, pagkatapos, anong ginawa? Yung lagyan lang po ng suero, tapos tinturo ka ng antibiotic. Tapos, idinala na sa, dinala kayo Bago sa ay itatransfer daw sa Batangas nga, ginaprocess po nila yung papel kaso, yung tagal naman po nila yung nakikaso, gabi na bago nakaalis, ang pasyente. Okay. Tapos po, nung dinala na kayo dyan sa Batangas, anong nangyari po dyan sa Batangas Hospital? Inasikaso Nung agad. po, naghintay din po sila ng doktor na mag-opera kay kuya. Tapos, Nung po siya doon, nung ginahintay yung doktor, yung straight din po siya, napag-aralan po nila kung paano operahan. yun. Tapos, anong nangyari? Inoperahan na. Pinasok na sa operation room po. Bago yun, inoperahan na. Okay na rin daw po. Ngayon po, okay na siya? Opo, naalis na rin daw po yung isda. Tapos, ang isdang needlefish ayon sa mga eksperto ay may kakayahang tumalon sa bilis na 60 kilometers per hour at nangyayari ito umano upang takasan ang mga humahabol sa naturang isda. Narito ang ilang naidokumentong insidente na natuhog ng Tylosaurus crocodilus o needlefish. Noong 1977, isang 10 taong gulang na batang lalaki mula sa Hawaii ang namatay matapos matusok sa mata at lumusot hanggang sa utak nito. 2007, isang 16 years old na batang lalaki mula sa Vietnam ang natusok sa puso. 2010, isang kayaker sa Florida ang muntik nang mamatay nang natusok ito sa dibdib. 2011, isang German kite surfer na si Wolfram Reiners ang natusok sa paa. Noong 2013, isang kite surfer din sa Red Sea sa Egypt ang natusok sa tuhod. October 2013, iniulat din mula sa Saudi Arabia ang isang binatang namatay dahil sa pagdurugo matapos tamaan sa kaliwang bahagi ng leeg. Noong 2014, isang turistang Ruso ang muntik nang mamatay matapos kagating ng isda ang kanyang leeg at nang iwan ng mga piraso ng ngipin nito sa loob ng kanyang spinal cord na nagpaparilisa sa kanya. Noong unang bahagi ng Enero 2016, isang 39 years old na babaeng Indonesian mula sa Palu, Central Sulawesi ang natusok sa itaas ng kanyang kanang mata. Noong December 2018, natuhog din sa leeg ang isang kadete ng Special Forces ng Thai Navy na naging sanhi ng pagkamatay nito. Noong April 2024, isang 59 years old na Pilipinong mangingisa sa baybayin ng Iloilo, Panay Island ang tinusok sa tiyan at sinugod siya sa isang kalapit na ospital, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa hemorrhage. Noong October
2024, isang Italianong surfer ang namatay sa Indonesia matapos matusok sa kanyang kaliwang taas na dibdib. At ngayon nga itong si Amber Lacerna ay binabantayan ng mga doktor ng Batangas Medical Center ang kanyang kalagayan at humihingi ng tulong pinansyal sa mga nakaluluwag na kanyang mga kababayan. Muli pong manatili at nakasubaybay at tumutok para sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating FB page at sa ating pong YouTube channel. Ako po ang inyong maglingkod, Marraro po at your service.